Sa gitna po na uwian ng mga nagbabakasyon o umuwi sa probinsya nitong Semana Santa, may disgrasya pa sa Occidental Mindoro nang sumadsad ang isang pampasaherong barko. Ligtas ang mahigit 100 pasahero at crew nito. Mula sa Batangas Port, nakatutok live si Bam Alegre. Bam? Pia, magandang hapon. Easter Sunday, back to reality na yung maraming mga kapuso natin na nagbakasyon. Dito sa Batangas Port ay walang insidente. Pero kaninang umaga sa Nasugbu Port, isang barko na may capacity na 160 passengers ang sumadsad. Kakaalis pa lang mula sa Tilig Port sa Lubang, Occidental Mindoro nang sumadsad ang pampasaherong barko na MV Our Lady of Fatima pasado alas 7 ng umaga kanina. Papunta sa Nasugbu Port sa Batangas ang barko. Pinasok ng tubig dagat ang hull ng barko. Sa rescue operation ng Philippine Coast Guard nasagip ang 162 na pasahero at 7 crew nito. Hinihintay pa ang advisory ng shipping line kung paano ang accommodation at travel arrangements ng mga apektadong pasahero. Sabi ng PCG, hindi overloaded ang barko. Wala namang nakitang oil sheen sa paligid na nasa labas umano ng Marine Protected Area. Sa gitna ng investigasyon, inirekomenda ng PCG sa Maritime Industry Authority o Marina na suspendihin muna ang passenger's ship safety certificate ng barko. Sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro, nagsimula na magsiuwian ng mga turistang doon piniling mag-Holy Week break. No regrets ang rider barkada ni Carlo Labrador na nag-ride sa Puerto Galera. Mahal ang gasolina, oo, pero priceless naman, aniya ang naging bonding nila. Yung ganda ng Puerto, wala. Yung gastos di mo na masasabi na masakit. Di rin makaget over si Marisa Estomagio sa Galera getaway nilang high school classmates. At kung bibigyan kami ng pagkakataong uli na pumalik sa Puerto Galera ay amin ulit gagawin kasi ibang kasiyahan talaga may bigay lalo't kasama mo ang iyong mga kaibigan. Pagdating sa Batangas Port, dagsa ang mga nagbakasyon sa iba't ibang probinsya sa Mimaropa, Visayas at Mindanao. Wala pang tanghali, mahigit 3,000 na mga pasahero dito sa Batangas Port. Mas marami yan kumpara noong nakaraang taon na mahigit 3,000 rin ang biyahero pero buong araw na yon. Isang indikasyon daw ito ayon sa PPA na mas marami ang nag-commute ngayon. Pero sa rami ng mga sabay-sabay na nag-uuwian, ay ipag-unahan ng ilan sa mga pampasaherong bus paluwas ng Maynila. Medyo magulo siya kasi yung pumunta ako dyan sa, nandun ako kanina, tinignan ko kung saan yung dulo ng pila para papuntiya. Nahanap ko, di ko siya makita eh. Kasi yun nga, parang nangyayari, nagiging unahan yung pila. Pia, ngayong alas 6 ng gabi, inaasahan yung pagdating pa ng ilang mga trips dito kaya mamaya pa ulit dadagsa yung mga pasahero dito sa Batangas Port. Live mula rito sa Batangas, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Bam Alegre. Sa North Luzon Expressway, nagsimula ng kumapal ang volume ng mga sasakyan. Silipin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Dano Tingkuko. Dano! Ivan, buong umaga nga ngayong linggo ng pagkabuhay, maluwag ang daloy ng trapiko dito sa North Luzon Expressway. Pero dahil ngayong araw ang inaasahang pagluwas at pag-uwi ng mga nagbakasyon sa norte, hapon nagbigat ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng NLEX. Maluwag ang trapiko sa northbound at southbound ng North Luzon Expressway kaninang umaga. Sa Bukawi Toll Plaza, nakaraniwang dagsa ang motorista, maluwag din hanggang pasado tanghali. Bandang alas 3 ng hapon, nagsimulang bumigat ang trapiko sa bahagi ng Apalit, San Simon, Candaba sa Pampanga at Santa Rita, Giginto sa Bulacan. Nagtalaga na ng counterflow lanes ang NLEX sa southbound lane mula Daung hanggang San Fernando, Balagtas, Tambubong hanggang Bocaue at Bocaue Pabalintawak. Para rin iwas sa berya, may libreng towing hanggang bukas ng alas 6 ng umaga. Para iwas traffic, ang mga mula sa Dagupan City maagang lumuwas. Sana hindi pa traffic and for sure madami pong nagbibiyahe ngayon kasi pabalik na po lahat ng mga bumiyahe ng Holy Week. Padagsa na po yung mga pasahero natin pabalik ng Maynila. Kaya yung mga minamahal naming mga pasahero, agapan nyo na lang po yung pagdating sa terminal. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, nagsisimula na ring magdatingan ng mga pasahero. Sa tala ng pamunuan ng PTEX, kaninang alas 2 ng hapon, halos 90,000 ng mga pasahero ang dumating sa terminal. Naka-reserve kami. Apo. So, hindi naman po mahirap. Hindi po masyado
Unlike na dati, marami yung bus pero po ngayon hindi. Kaya halos ilan lang yung bus, punuan. Dumating ako dito ng mga 2 o'clock na kumuha kagad ako ng ticket. Madali lang ho. Marami na rin pasahero ang nagabang ng bus sa BFCT East Metro Transport Terminal sa Marikina City. Matumal naman ang dating ng mga pasahero sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City at isang bus terminal sa Maynila. Ang LTFRB patuloy naman ang inspeksyon sa mga sasakyan para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. At Ivan, traffic update lang tayo dun sa mga gagamit ng NLEX pa uwi. Kung hindi ngayon, mamaya na medyo mabigat na ang daloy ng trapiko sa southbound lane. Mula yan sa bahagi ng Angeles hanggang Mexico at San Fernando, Pampanga. Medyo luluwag ng konti pero bibigat ulit yan mula Pulilan. Dire-diretso na yan hanggang Bukawi Toll Plaza pero maluwag na pagkatapos niyan. Balik sa Ivan. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Nakapagtala po na mas maraming turistang dumayo sa Boracay ngayong Semana Santa kumpara noong nakaraang taon. At yan po ang tinutukan ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Buhay na buhay ang beachfront ng Boracay ngayong linggo ng pagkabuhay. Humabol sa pagsiswimming sa dagat at iba pang water activity sa mga turista. Nagustuhan ng mga bata na maglangoy-langoy sila dito sa Boracay dahil dito ay napakaganda. Simula pa kahapon, dagsa na sa Cagban Jetty Port ang mga turistang pauwi mula sa bakasyon sa isla. Nag-enjoy kami sa tubig. Feeling bagets, ano? Always child at heart. I suggest pagka mag-ano is mga 1 week o mahigit. Ayon sa Malay Tourism, mula sa 53,000 tourist arrivals na naitala sa Semana Santa 2025, mahigit 56,000 ang mga turista sa Boracay mula nitong Palm Sunday hanggang Holy Saturday. Di pa kasama sa bilang ang 1,500 na mga turistang lulan ng International Cruise Ship na dumaong sa Boracay kahapon, April 4. Karamihan ay Chinese nationals. Ayon sa Malay Police, generally peaceful ang Holy Week sa Boracay. Mga petty crimes, mga manageable. Wala tayong mga significant event o drowning incident na nangyayari. Mula sa GMA Regional TV, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Ngayong tapos na ang pag-aayuno at pag-iwas sa karne dahil sa Semana Santa, pinilahan ang mga nagtitinda ng lechon sa Talisay City sa Cebu. Ayon sa mga nagtitinda sa Lechon Park sa poblasyon, umabot sa 30 hanggang 40 lechon ang kanilang naibenta ngayong araw. Sanay na raw sila sa dagsang ito dahil ngayong Easter Sunday, bumawi sa pagkain ng karning baboy ang mga iniwasan nito noong Lenten season. Perfect spot din daw ang kanilang pwesto na malapit sa isang public beach. Nahulog mula sa talon ng sitio Cantalina sa Amlan Negros Oriental ang isang lalaki kahapon. Ayon sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office, bumagsak siya sa mabatong bahagi ng talon. Inabot ng 12 oras ang pag-rescue sa biktima mula sa pinagbagsakan niya gamit ang lubid bago siya nadala sa ospital. Hindi pa dinetalya ng mga otoridad kung paano siya nahulog. Ang masaya sanang outing ng isang barkada sa Nabuangan River sa Corner Apayao nitong Sabado de Gloria na uwi sa disgrasya ng malunod ang isa sa kanilang kaibigan. Nagpasaklolo sila sa mga bombero para mahanap ang lalaking biktima. Nang matagpuan siya, binigyan siya ng cardiopulmonary resuscitation o CPR at isinugod sa ospital. Ayon sa respondeng bombero at sa pulisya, nasawi ang biktima. Sa tala ng Philippine Coast Guard o PCG, 37 insidente ng pagkalunod ang naitala nila sa buong bansa simula March 28. Ang numero ngayon, simula noong March 28, ay halos kalahati ang ibinaba compared of last year na halos 53. So malaki po ang ibinaba ngayon ng ating mga insidente na tatanggap po. Nagpaalala ang PCG para iwas lunod. Kung tayo po ay nakainom ng alak, wag po tayong lalangoy at again, bantayan po palagi ang ating mga anak pag sila po ay pumupunta sa dagat or even sa mga swimming pool po. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Inatake ng dikya ang nasa halos 60 individual na naliligo sa dagat sa bahagi ng Tondaligan Beach sa Dagupan City. 5 sa kanila ang dinala sa pagabutan. Agad binigyan ng paunang lunas sa mga biktima na ang ilan nagsuka at nahirapang huminga.
Dahil sa insidente, pansamantalang pinagbawalan ng mga beachgoer na maligo sa dagat. Sakaling makapitan ng dikya, payan ng Philippine Red Cross agad tumawag ng tulong sa mga otoridad para malunasan depende sa uri ng kumapit na dikya. Sinalubong at ipinagdiwang sa mga probinsya ang Pasko na muling pagkabuhay ni Jesus. Katarungan at kapayapaan sa gitna ng giyera sa Middle East ang panawagan ngayon ng Simbahang Katolika. Nakatutok si Bam Alegre. Pinatunog ng kampana ng Holy Trinity Parish sa Luway, Bohol sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Nagdaos ng misa at pagsasadula ng salubong o ang pagkikita ni Jesus at Birheng Maria. Tuwing Semana Santa, inaabangan sa bayan ng Luway ang hugos kung saan tampok ang isang higanting pelikan. Pagkatapos nitong tukain ang sariling tiyan, may dalawang anghel na lilitaw. Ang unang anghel aalisin ng itim na belo ni Maria, habang ang ikalawang anghel papalitan ito ng korona. Mga batang nakabihis sa anghel at nag-alay ng mga awit ang nanguna sa salubong sa Lawag City, Ilocos Norte, Coronadal City at Samal, Bataan. Sa Cebu, may mga pagtatanghal para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Kabilang riyan ang pagsasadula sa pagkabuhay ni Jesus at sayaw ng ilang mga nakabihis anghel. Ngayong Easter Sunday, hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipinong nagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus na magkaisa at piliin ang pagiging mabuti. Dahil kapag nagkaisa raw ang mga Pilipino na ginagabayan ng pananampalataya at pagmamahal sa bansa, malalagpasan daw natin ang lahat ng hamon. Mensahe naman sa mga deboto ni Pope Leo XIV nitong bisperas ng Pasko ng Pagkabuhay, huwag maparalisa o masanay sa mga kaguluhang nangyayari sa mundo. Dapat daw gamitin nating ehemplo ang mga santo na lumaban para sa hustisya. Inanyayahan naman ni Manila Archbishop Jose Cardinal Alvincula ang mga Katoliko na labanan ng mga puot at galit sa gitna ng gulo sa Middle East. Pati ang pagtanggi sa aniyay globalization of indifference at ang normalization ng genocide. Umapela siya sa pananagutan, walang humpay na paghangad ng hustisya at agarang aksyon para mapawi ang paghihirap ng mga tao. Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Easter time is family time para sa Dantes family na magkakasamang nagnilay ngayong Pasko ng Pagkabuhay. Sa post ni Ding Dong Dantes, sinabi niya na tila nagiging isang Easter tradition na nila ang pagsulat ng kani-kanilang mga pangarap at dasal. Ang mga ito raw ay para sa sarili nila, para sa isa't isa at para sa buong mundo. Bukod sa usapang broccoli at pagiging healthy, wish daw ng isa sa kanilang mga anak na tumigil na ang giyera. Pero pinakatumatak daw ang pasasalamat ni Zia at Sixto sa mga sakripisyo ni Dingdong at Marian. Dahil dito na-realize daw ni Dingdong na mahalagang iwanan ang mga nagpapabigat sa buhay at magkaroon ng pananampalataya. Samantala, from the beach to urban escapades abroad, sinulit ng ilang kapuso ang kanilang Holy Week break. Silipin yan sa chika ni Aubrey Carampel. Good view, good food, at good company ang beach trip ni Kylie Alcantara sa isang private island resort sa Palawan. Nagbahagi si Kylie ng kanyang mga photo by the beach. Extra magical din ang kanyang dinner by the sea at sa ilalim ng mga bituin. May quick BKK escape naman si PBB Celebrity Collab 2.0 Kapuso Big Winner Caprice Cayetano. Nag-post si Caprice ng mga larawan niya sa Bangkok, Thailand. Nag-Seoul, South Korea naman ang PBB Celebrity Collab 2.0 housemates na si Kapuso third big placer Ashley Sarmiento at Ray Victoria. It's giving high school vibes ang couple outfit ng dalawa. Enjoying the Japan vibes naman si Sangre Amihan Kylie Padilla. May strawberry picking bonding pa sila ng kanyang mga anak. At naglibot sa iba pang local places sa Land of the Rising Sun. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Easter Sunday. Ako po si Nelson Canlas. Happy Easter, Pia. Ivan. Happy Easter, Nelson. Thank you, Nelson.